Hello guys, hello Capricorn. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Capricorn. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ito ng Capricorn. General reading, so from January 1 hanggang January 15 of 2025. Para ito sa lahat ng Capricorn friends natin na nanonood. So, ano ba yung tanong nyo sa sarili nyo na pwedeng i-welcome sa inyo ng 2025 kasi ito ay first 2 weeks ng 2025. Okay? So, first card natin. Okay. So, nakikita ko sa'yo dito, Capricorn, na medyo meron kang guilt feelings sa yung past. Or, kung nakikita mo, ikaw ito, na posibleng hindi ka makamove on sa past mo. So, sinasabi ng bara sa'yo dito na kailangan mo nang i-let go yung mga nangyari sa'yo sa nakaraan, and i-welcome mo kung ano yung posibleng mangyari sa buhay mo starting this first 2 weeks of January. So, ibig sabihin, let go of your past, let go of your pain, heartaches, and guilt feelings, worries, regrets, or kung ano pa man. Okay? Kasi it's New Year, so kailangan mo makapagsimula ng iyong New Year ng masaya, ng hopeful, and at the same time, kailangan mong makapagsimula ng New Year na, kumbaga, wala kang daladalang bagahe from your past. Okay. So, Capricorn. Okay. First card natin dito is Eight of Earth. So, nakikita ko na posibleng yung ibang Capricorn dito is nakafocus sa kanilang ginagawa. So, wala silang dapat na sayahin na oras. If you're studying, or if you're working, or business person, nakikita natin na nakafocus ka. Parang dito sinasabi na wala kang panahon para magkamali. Or hindi ito yung parang pakiramdam mo, kailangan mong simulan ng taon ng tama. So, nakafocus ka sa bawat detalye, sa bawat information or ano pa man. Renewal, reflections, self-evaluation, and rebirth. So, nakikita ko sa'yo dito, Capricorn, na simulan mo yung taon na ito ng balanse. Okay? Marami kang marirealize from last years or previous years na i-evaluate mo yon, self-evaluation. And nakikita ko marami kang gustong simulan sa buhay mo. Sa either love life, ano ba yung gusto mong mga simulan? Love life, career, mga plano na naudlot, mga plano na hindi naman natuloy, parang ganun. And number 10, the Wheel of Fortune. Sinasabi ng Baraha dito na sisimulan mo yung taong ito ng punong-puno ng swerte. Okay? Progress, growth, change, transformation. So, ibig sabihin, Capricorn, bibigyan ka ng pagkakataon ng universe. Everyday naman, binibigyan sa atin. But this year, nakikita ko sa'yo dito na maraming magbabago sa buhay mo. And eto yung parang taon na marami kang ma-accomplish. If you're student ngayon, college student, pwedeng ikaw ay makakapagtapos na ngayong taon. Yung iba, kung ikaw ay nasa ibang bansa, pwedeng mapopromote ka sa trabaho, may mga salary increase, may mga relocation, may travel, may higher position, ang dami dito na possible na pagbabago. Sa emotion naman, nakikita natin na masaya, walang masyadong issue sa emotion, stable, secured, you're thankful, you're grateful, balance sa emotion. Okay? And number 5, nakikita ko sir dito na if you need someone or if you need ng advices, tulong, emotional or financial, kausap, reach out. Okay? Kailangan mong makipag-communicate sa mga responsible na individual, yung mga taong like-minded sa'yo. Kasi doon mo makukuha yung wisdom na minamanifest mo or gusto mong makuha. Okay? And Three of Earth, nakikita natin may marami kayong mga business ideas. So, siguro hindi naman kayo business person, but for the year 2025, sisimulan mo to na marami kang plano para sa pagbibusiness. Marami kang plano para sa mga additional income. Like, empleyado ka, or isa kang estudyante, or ano pa man yung status mo sa buhay. Nakikita ko yung
new ideas ng pagnenegosyo or additional income through business. Number 14, 5. Wow. So, nakikita natin dito na balance. If hindi balance yung buhay mo for the last years or previous years, this year, simulan mo daw ng balance. Una-una, kailangan mo ng self-control. Okay? So, moderation. Kung may mga Capricorn na masyadong sobra-sobra na yung mga ginagawa nyo sa relationship, sa health nyo, sa trabaho, or sa kung ano man na sobra, kailangan yung i-moderate yan. Okay? And next card natin is relationship. If you're single Capricorn, ay kita natin dito yung ideas or pwedeng mga proposal, love proposal, engagement, pwedeng mga new person sa buhay mo. But mag-iingat ka daw, nandito yung 7 of Air. So it's parang warning sa'yo, Capricorn, na okay, you have the right to fall in love. You have the right to parang met someone. Pero be careful kasi sinasabi dito na be cautious. Okay? Be careful, be cautious. Kasi it's the year of the snake. Lahat ng tao ngayon is mag-shed lang sila ng skin. Okay? So kung halimbawa dati ay masama yung ugali nila, tapos pagdating ng New Year, sasabihin sa'yo, hindi, nagbago na ako. It takes time para magbago, but mag-shed lang ng skin yung talagang masamang ugali. So, be careful, wag kang masyadong magtitiwala, lalo na kung single ka na, naghahanap ka ng karelasyon. Okay? And number 19, number 10, the sun. So, ito yung pinaka maganda, pinaka importanteng baraha para sa'yo. Ito yung success, recognition, awards, rewards, celebration, happiness. So, nakikita ko sir dito na within the first 2 weeks of January 2025, you will celebrate something. So, mayroon kang mga isa-celebrate na winnings, na good luck, na good fortune, na collaboration, na progreso, pagbabago sa buhay mo. Okay? So, sa last card natin is nandito sa ilalim yung the star. So, sinasabi ng barahan na sisimulan mo yung taon na ramdam mo, positive yung pakiramdam mo na abot kamay mo na yung pangarap mo. So, dito, punong-puno ng inspiration, faith, hope, na lahat ng ito na gusto mong mangyari sa 2025 ay posibleng ma-fulfill mo. Okay, so have faith lang. Have faith lang kasi nakikita ko naman sa'yo dito, sobrang focus ka sa ginagawa mo, faithful ka naman, masipag ka naman. Yun lang, ang warning sa atin dito is simulan natin ang taon ng self-control or moderation. I-moderate natin kasi hindi maganda yung sobra-sobra, hindi din maganda yung kulang. So, dapat balance. Okay? So, yan guys ang sinasabi ng baraha para to sa lahat ng Capricorn. Thank you guys. Bye!